topic natin, masakit na balikat, braso, kamay, frozen shoulder siguro yan. Ang frozen shoulder, hindi mo na maigalaw ang masakit na balikat mo at saka braso mo. Kaya lalong ayaw mo nang gamitin kasi napakasakit. So masakit yan, naninigas, hindi mo maigalaw. Yung pagsara ng bra o pag-abot ng mga libro, hindi mo na magawa. At lalo mo nang hindi igagalaw at patagal ng patagal, talagang hindi na siya naigagalaw. Bakit ba nagkakaroon ng frozen shoulder o yung masakit na balikat? Maaring sa pag-edad, nagkakarayuma, o dati nagkaroon ka ng aksidente o trauma dun sa iyong balikat. So doon nagsisimula. Kadalasan to sa mga babae, mas nakikita sa mga babae kaysa sa lalaki. At edad 40, nagsisimula ng magkaroon o makaranas ng pananakit ng balikat o frozen shoulder. Nakita rin nila mga 10 to 20% ng mga pasyenteng diabetiko nagkakaroon ng frozen shoulder. O kaya may problema sa thyroid, hypothyroid, nagkakaroon din sila ng frozen shoulder. Yung mga na-stroke, may Parkinson's, yung problema sa nerve, sa utak, sa ugat, nagkakaroon din ng frozen shoulder. At saka yung mga may sakit sa puso, sila yung mas nagkakaroon ng mga frozen shoulder. Paano malalaman kung frozen shoulder nga ito? Pwedeng i-x-ray kasi gusto mong malaman kung may rayuma. Yung iba naman hinihingian ng MRI kasi titignan nga yung mga parte dito sa ating balikat, sa ating braso. Yung iba naman hinihingan din ng ultrasound ng muscle para malaman ano ba yung problema. Ano ang gamutan? Ang number 1 talaga, kailangan maging masipag tayo sa physical therapy. Yung tinatawag na pagte-therapy, pag-exercise, pag-i-stretching. Tapos, pwede tayong uminom ng gamot, ibuprofen, naproxen, kahit simpleng paracetamol nakakatulong. Pwede rin nating lagyan ng hot compress o yung iba naman cold compress. Depende kung saan mas mawawala ang kirot para sa'yo. May tinatawag din na TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation para matanggal yung kirot. At pagdating sa bahay, tuloy-tuloy ang pag-exercise, ang pag-stretching, huwag ihihinto. Ano yung mga stretching exercises na pwede natin gawin? May tinatawag na pendulum stretch, parang relo, yung iyong kamay. Towel, kumuha po kayo ng towel, tapos lagay sa likod. Igalaw-galaw nyo. Finger walk, mamaya ituturo natin lahat. At cross body reach, yan, igaganyan natin. So, tuturo natin sa inyo isa-isa. Alam nyo, ang frozen shoulder, isipin nyo para siyang kumuha kayo ng supot, tilagyan ng tubig at gagawing yelo. May tinatawag na freezing, yung nagsisimula pa lamang nangyayari ito, 6 na linggo hanggang 9 na buwan. So magsisimula na yung pagtigas ng muscle, mas masakit dun sa may dugtungan, dun sa may balikat, sa braso, lalo na kapag gabi. Tapos hindi mo na maigagalaw. Isipin mo, yung iyong nilagay na tubig, tumigas na. So, yun yung second stage. Frozen na. Ibig sabihin, matigas na. So, nangyayari ito 2 buwan hanggang 6 na buwan. Talagang stiff, matigas, hindi mo na maigalaw. Pero huwag kayong mag-alala. Meron din itong tinatawag na towing o parang lumalambot na. Nangyayari naman ito mga 6 na buwan hanggang 2 taon. So, recovery stage. Mag-i-improve din yan kung kayo ay nag-stretching, nag-exercise, at nagpagamot. Sino po yung mga doktor na pupuntahan natin? Pwede ang orthopedic surgeon, rehab medicine doctor, at tuturuan niya yung physical therapist, siya ang mag-order ano ang mga exercises na gagawin ng inyong physical therapist. So, stretching and exercises ang ipapagawa sa inyo. Pendulum swing. Ito po, yung isang kamay muna nakapatong dun sa table at yung may problemang kamay, iikot-ikot nyo. Or parang clock, forward, backward. Ito naman yung crossover arm stretch. Kung ito yung may problemang balikat, sasapuhin nung mas normal na balikat at i-stretch natin ganyan. Yan po ang example nun. Ito po, pwede rin ipatong nyo yung inyong kamay, up, down kayo. Ito naman yung tinatawag na finger walk.
yung kamay ninyo parang nagpipiano. Humanap kayo ng wall, ng pinto, tapos pataas ng pataas ng pataas. Pilitin ninyo kahit masakit. Tiisin ninyo ang sakit. Yan o, magsimula sa mababa, pataas, 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 hanggang maabot nyo yung maidiretso nyo at ma-flat na kayo dun sa wall. Siyempre, merong mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Ang gusto natin mag-exercise, masipag mag-exercise, pwede pong ice pack o hot pack. Pain relievers, matutulog pa rin po kayo kahit makirot. At wag na wag hong ihihinto ang mga exercises tsaka stretching. Kailangan po matutulog tayo doon sa normal na balikat. Wag po nating dadaganan yung hindi normal na balikat. Halimbawa po, kung doon ang masakit, pwede nyo ipatong sa kamay, ikaya niya, dito ang masakit, kaya yung normal ang dinaganan niya at itong mas masakit na frozen shoulder, nakapatong sa isang unan. Ito pa po, pag nakahiga kayo, pwede nyong gawin sa inyong balikat. Ito yung kanina, yung tinuro natin. Ito po yung ginamitan ng tuwalya. So, yan ho yung mga exercises na pwede nyong gawin. Tapos, pwede rin yung iikot-ikot yung inyong balikat. Pwede rin yan. Tapos, forward, backward, pwede nyong gawin. O kaya, itaas. Iganyan-ganyan yung inyong palad. Front, back. Pwede rin hong magmasahe. Hagod. Simula sa taas, pababa. Pwede rin gamitin yung ating thumb kasi meron tayong makakapang buto dyan. Taas, baba. Pwede rin hong gamitin yung knuckles o yung daliri natin. Iikot-ikot lang para ma-release o lumambot yung mga muscle na tumitigas. So, doon po sa mga nagkaroon ng frozen shoulder, sana makatrabaho at makagawa na po tayo muli. Salamat po.